dating. Yan. Pang-apat po yan. Yan, yung pangatlo. Yung una kanina, yan o. Ito, humataw. Hirap no, parang bali apat na no. Ito po yun o, yung panglima natin. Bell button yan. Good morning mga katoto. Maaga pong nirelease ang ating ibon no. Training bilang pangatlo. Pinakawalan po siya ng alas 6:30 ng umaga. Ngayon pong umaga. Ngayon po ay kasalukuyan po tayong nag-aantay no, sa pagdating ng ating mga mandirigma. Alas 7:33 na po ngayon. Ang ating kapitbahay ni Stanley Carig ay meron na pong pauwi. Baka yan na po yung sinari niyang training. No? Sinari niyang pooling. Kaya pala sumali siya. Meron daw isang ibon na matulin. Baka yan na nga yung dumating. No? 7:33 po lumapag yung ibon niya. Sana na-clock na. No? Parang nanalo na. Malalaman na natin kung sino ba ang nagwagi sa pooling central. Ang galing! Ang galing! Maganda panahon. Sakto ng hangin. Medyo kalat na kalat ang kaulapan. Matayog ang ulap. Ang araw po ay napakainit. Kaya tamang-tama lang po no, sa mga ibon maglilipad. Wala pa po akong nakikita ang ibon natin. Hindi ko lang alam. Ayun, parang meron na. Meron na. Sana May umabag na sa ating bubong. Maya-maya lang sa silip na nakakaunang ibon na pato. Na po tayo kung sakali man. No? Pero alam ko, meron talaga. Lumapag. Silipin natin yan mamaya. Pero mabigat. Nagsabay-sabay na po sila. Tatlong ibon na to. Bumigla. Bumulto mga katoto. Anong oras na ba kayo? Silipin lang po natin. Alas 7:39 po. No, may lumapag na dalawa. Bali ano na po sila, tatlo na po. Yung nasa bubong. Hindi pa po sila napasok. Umataw. Umataw kasi labas dila eh. Ayan. Umataw itong isang tumaga yan. Pero mas maaga yung ano, yung laban ni Paris Stanley sa karera niya, no? Kung sakali man, sana yun na nga. Kasi ang kinarga niya ay 6. Sakali, sana yung pick niya yung nauna. Siyempre, hindi naman niya tinayaan lahat yun, isa lang. Malalaman po natin yung balita mamaya. Tapos natin magabang mga katoto. Ang problema nga lang po nito mga katoto. Walang po tayo ng isang ibon. Yung parinjing natin, paglaro natin ng isaw. Kami nakakita sa inyo, no? Ano po siya, checkered, white lights hanggang head, may white po siya. Ano na po yung pauwi natin, silipin natin yan. Isa, yan, pwesto na. Nauna yung isang ibon, o 7:34 yung isa, tapos sunod-sunod ng dalawa. Bumulto po siya, no? Umata yung ibon natin mga katoto, kaya lang hindi pa rin yan pinaka na matulin. Nawalan tayo ng kalapate, baka naman nakakuha kayo no? Ang ibong check no? White light po yun, tapos white headed. Naka FPR ring, tapos may blanco na 4 na. Isa na lang inaantay natin mga katoto, nakaka-4 na po tayo. Silipin lang po natin. Ito po yung bagong dating. Yan. Pang-4 po yan. No? Yung 3 pumasok na. Yan. Yung pangatlo. Yung una kanina. Ayan o. Ito humataw. Hirap no. Parang bali 4 na no. Yung isa na dun sa Brad. Katoto, isa na lang po ang inaantay natin. At yan na nga, dumating na. Isipin mo ka, upload natin. No? Dumating na agad, no? 7:59. Dumating isang ibon natin. Will you please repeat it?
Last bird natin, 7:59. Hindi na tayo pinag-antay ng matagal, no? 6:30 ni-release siya akong Quezon. Dumating at nakompleto yung ibon natin ng 7:59. Hindi pa nag-sakto. So, andyan po siya sa labas. Medyo bumibelo pang papasok. Ganyan po talaga kapag mga bata pa. Hindi agad susuk yan. Nagpapamuni-muni mo yan sa labas. Yun, pumasok ng mga katoto. Narinig niyo ba? So, kompleto na po yung 5 natin mga katoto. Ang pinakahuli po natin yung checkered na balbuton. Pero hindi po ako makamove on mga katoto dahil yung isang ibon natin, no, hindi na nakabalik. Siguro may mga 3 araw na po. Talagang ganun. Minsan tayo nakakadagit. Binabalik naman po natin. Pag tayo naman nakadagitan, hindi naman binabalik. Talagang ganun. Komisyon kasi hindi naman nangangarera yung nakakadagit. Kaya hindi po nila alam yung ganun stay, no? Alam niyo po ba, yung mga dagit na yan, merong dagit na pwede niya pong ikarera. Sinubukan ko na po lahat yan. Dagit. Kasi minsan, sabi po nila nung bagong tuto pa lang ako mag-ibon. Yung mga dagit daw, ano laro yan, ibenta mo na yan. Hindi pinapansin ng mga malalaking pansyer yan. Kahit yung mga veteranong nag-iibon, hindi binibigyan ng panahon yan. Kasi, papraktisin mo pa yan eh. No? Susubukan mo pa. Hindi mo kasi alam kung saan galing, kung anong klaseng bloodline. Kaya hindi po sila dyan pumupokus. Mas pumupokus sila dun sa ibon na binili nila o sa materialis na hawak nila. Pero hindi po ako nagpatinag. No? Sinubukan ko po kasi mahirap na yung naniniwala agad tayo na hindi po natin alam kung totoo nga yung sinasabi. No? Iba pa rin kasi yung sarili mong tuklas. No? Kukuha ka ng detalye, panibagong paliwanag para maprobahan mo sa sarili mo, no? Magarantisado mo na totoo nga yung sinasabi nila. So, meron po ako isang dagit. No? Malagay ko breeder yata. May edad na eh. Nagdagit ko siya, kusang loob na pumasok sa kulungan ko. Ako naman, di naman ako nagkikimkim ng ano. Pag pumasok sa loob ng kulungan ko, pag alam ko walang sakit yan mga katoto, nire-release ko rin yan, sinasabay ko sa release ng ibon ko. Bumabalik. May edad na yung ibon, siguro mga 2 years old na yung ibon. Ang laki ng ibon. Napakalaki, kulay blue bar po siya. Yung ginawa ko, hinayaan ko lang siya. Hanggang siya napaamo ko. Namamaris pala yun. Hindi hinayaan ko lang siyang mamaris. Dumating yung pagkakataon na parating na po yung training. So, yung training ko po siya, no? Bandang South Korea na yung training yung mga ano. Ang tuloy ng ibon. Ang tuloy ng ibon. Grabe namang ibon. Noong ko lang nasubukan na kahit pala dagit, meron din palang ano yan, meron din palang makikitang speed. Hindi lahat po ng dagit po natin reject na. Pero may pangapaliwanag po dyan. Iba-iba po kasi yung ipon, no? Yung madadagit natin. May mga tukod, may mga inakay pa lang na pinare-ranking na naliligaw, nawawala. Kasi iba-iba po ng pick yan nung pagtanda ng ibon. Medyo kapag may edad-edad nyo na pinakawalan, nung halos kumpleto na po yung pakpak. Yun, sabit po kasi mag-ranking yan. Hindi niya na namamalayan. Wala na siyang natandaan paglipad niya, no? Bila siyang sisibat. Yun, doon po nag-i-start yun na madadagit po yung ibon natin. Kaya tandaan yung dagit ko na yun, matulin po talaga. Nagtatap yun eh. Top 10. Nagkataon naman na ang pinarisa niya po flyer din, young bird. Hindi ko rin maitigil kasi young bird. Sabay po sila, mas nauuna pa nga siyang umuwi kaysa sa pares niya. Ganun po siya katulin, no? Itong mabigat, nung medyo malayo na po yung karera, nawala po yung pares niya. Nawala yung pares niya. So, nag-antay ngayon siya. Nag-antay siya dun sa pares niya kung babalik pa. Hanggang sa abutan pa siya na sunod na karera.
Pag-load ko, umuwi pa siya, matulin pa rin. Nung pag-load ko uli, hindi na siya umuwi. Kasi alam mo, wala kasi siyang pares. Malamang yun, bumalik na po yun dun sa, sa may-ari. Kasi ang ganda naman ng panahon eh. Hindi pa naman masyadong kilala yung lambat-lambat na yan. Wala pa yan. Naglalaro pa tayo nun sa CHPO. Ano raw? CHPO pa yung nilalaro ko. Madalas kasi mag-experience ako kung ano po yung sinasabi nila, inaaral ko. Kaya kung may mga sagot sila, mayroon din akong sagot para sa akin. Yung pinaka-sentro ng kasagutan. Ayoko naman nung mangungupya lang tayo. Pwede na. Mayroon naman yung ganun, magiging tanto tayo nun eh. Kumbaga sa pag-aaral, may additional information po tayo na hindi nila alam. So gano'n na po nangyari. Hindi po lahat ng dagat hindi nyo pwedeng ikarera. Lalong-lalo na kung magandang klase sa malalaking club dahil. Hindi naman po nila sisingsingan yan ng double ban, ng panglaro, ng mahinang klase. Kaya nga lang ganito yan, kapag ka napapaamo natin yung mga dagat natin. Pagka kinarera nyo po yan, yan yung palatandaan ko lagi. Ilang dagat ko yung ganyan. Pinakarera ko, no? Sa training, late na talaga siya umuwi. Patansya ko, kumpirmado ko na nabalik siya dun sa may-ari. Dumadapo siya ron. Siyempre, tanda niya na yan dun sa lumaki. Dumadapo siya ron, nakain lang o kaya sisilip lang, tapos saka siya nilipad pabalik sa'yo. Ganun po yun. I-training muli, ganun pa rin ang nangyayari. Kasi nasa memorya na po nila yan eh, na doon ang dadaan, tapos nadapo siya ron, tapos nun dilipad. Maliban na lang kapag pinarisan mo, straight sa bahay mo yun. Pero kapag yan nagtampo mga katoto, no? Pag yan nagtampo, babalik talaga sa mga. Ilang beses na po nangyari yan. Kasi ngayon kung may pagkakataon naman na ikaw naman yung natadagitan, ganito po nangyayari niya. Halimbawa, binunutan nila ng pakpako kaya pinaamo nila, no? Nalipad na sa kanila. Kapag ka nagtampo po yan sa kanila, babalik yan sa'yo. Babalik sa'yo yan. Ngayon, kapag tinraining mo siya uli, babalik uli sa kanya. No? Babalik. Pag nangyayari sa napag-aalaman ko lang na gano'n ang sistema. Kasi kung mag-i-straight siya sa akin, mas maaga siya darating. Hindi, kinabukasan pa siya uuwi. Maganda naman yung panahon. Kasama naman yung mga tinraining ko ring ibon. Kung iisipin po natin, siguro mga out of 10 sa dagat, siguro 30% lang talaga yung yung mayroong ability na hindi po lahat ng dagat ay mahina. Ngayon, kung marunong ka rin po mag-ibon, mas napalalabasin mo pa yung galing ng mga yan. Ang problema nga lang sa panahon ngayon, kapag ka nangangarera ka, alam nyo naman yung na young bird, so hindi naman po natin. Huwag po natin pag-interesan kasi nakakahiya po kasi club ring po yan, naka-registered po yan sa pangalan niya. Kapag kaya ay nilaro ninyo, lalabas na masama ka pa. No? Mas maganda pa po na maging modelo po tayo sa iba para kung sakali man tayo din ang mawawalan, maibay din po sa atin yung mga nawala sa atin. Huwag po natin pag-interasan yung mga hindi atin, yung mga bagay na hindi naman natin pag-aari. Hanggang dito na lang po natin tinatapos ang ating video. Sa susunod na po nating pagkikita, tayo po muli ay magsasama-sama. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga video at vlog. Mabuhay po kayo mga katoto. Peace.